totoo. Si Lord pag nangako, pag nagsabi, gagawin niya. Pero ang tao kadalasan hindi. Amen. Kaya ito ngayon, ang pag-uusapan po natin ngayon, kung papaano yung katuparan ng pangako ng Diyos na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang ating tagapagligtas. No, alam naman natin, no, December 25, yan ang pinagdiriwang ng marami sa buong mundo, yan ang holiday. Pero tandaan natin, it is not just a holiday, but it is a momentous event to all of us. Because this is the birth of a Savior, our Lord Jesus Christ. So let's read on Luke chapter 1, verse 26 to 26 na lang muna. No, the angel Gabriel announced to Mary that she would conceive and give birth to Jesus. So makikita natin dyan sa Luke chapter 1, verse 26, actually hanggang 38 yan eh. Pero gusto ko makita nyo dito na yung pangako ng Panginoon sa Old Testament, sa Genesis 3:15, sa Isaiah chapter 9, and Micah chapter 5, verse 2. So yun, pangako pa lang yun, pero ito na yung katuparan ng mga pangako. Kaya nga last Sunday, ang isa sa mga highlights na gusto kong makita ng bawat isa sa atin, na kapag ang Diyos nangako, hindi napapako. Kapag ang Diyos ang nangako, sigurado mangyayari. Pero antayin natin sa tamang panahon ng Diyos. So ito po ngayon, ito yung katuparan ng pangako ng Panginoon. And in fact, no, merong kailangang kasangkapanin ng Panginoon para isilang ang tagapagligtas. Hindi naman po pwedeng parang si Arnold Schwarzenegger, alam niyo ba yung pelikula na yon? Nagaling sa dun sa langit, hinulog siya. Ano bang pamagat nun? Terminator ba yon? Ha? Naalala niyo ba yon? So hindi naman ganon. Diba? So kailangan kung paano kasi nilang, ganon din ang pagsilang ng ating Panginoon. Kasi taong nagkasala, kaya dapat tao din, magkakatawang taong Panginoon. But I want to put details on the birth of our Lord Jesus Christ, the birth of our Savior. So in verse 7 ng chapter 2 ng Luke 2:7 said, She gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in a cloth and placed him in a manger because there was no guest room available for them. So gusto ko makita natin dito, ito yung kalagayan nung isinilang ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, ang ating hari. Imagine, sino dito yung isinilang ka sa sabsaban? Meron ba? Yung isinilang ka sa kalye? Wala naman siguro, no? Imagine isang hari, isisilang sa isang lugar na hindi naman para doon, ngayon nga may bahay pa anakan 'di ba? Yung clinic. Ito hindi. Nandoon sa sabsaban, nandoon sa manger. Tapos ang sabi diyan, there was no guest room available for them. Walang available na room. Walang available na bahay panuluyan kaya doon sa sabsaban. Alam niyo, this is not an accident. It is intentionally made by God for a very purpose. May layunin po ang Panginoon. Minsan, di ba tayo, meron nga dito, ipinanganak, di ba? Pinanganak ka sa private hospital. Di ba? Pinanganak, public hospital. Di ba? Social pa rin. Ito, iba yung kapanganakan. At imagine, balikan muna natin bago ipinanganak si Jesus, bago tawagin ng Panginoon si Mary. Imagine, no, si Mary at saka si Joseph, engage. Ikakasal na sila. So wala pang nangyari kay Joseph at saka kay Mary. Tapos kinausap ng Panginoon si Mary sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Sabi niya, ikaw ay mapalad, ikaw ay pinili. Siyempre kapag ikaw ay kinausap ng Diyos, di ba, ikaw ay mapalad at pinili, mapaplattered ka. Kaya lang, itong assignment niya ay hindi ordinaryong assignment. Sabi mo sa katabi mo, hindi ordinaryong assignment ito. Anong assignment? Ipagbubuntis niya yung tagapagligtas. Imagine, ikakasal na siya, tapos buntis siya. At ang ama ay hindi si Joseph. Kaya nga, ang tawag sa kanya, di ba, Virgin Mary. Ito yung virgin birth na tinutukoy at sinasabi ng Bible. Kaya, alam nyo, anong bago natin puntahan yung ating message, gusto ko munang bigyan ng background, no? Anong sabi ng Luke chapter 1 verse 34? Wala to sa passage na binigay ko sa text.
gusto ko lang masundan nyo to. Yung Luke 1:37, ito yung papaano yung reaction ni Mary nung ipagbubuntis niya ang Messiah, ang tagapagligtas. Mary asked, sabi niya, "How will this be since I am a virgin?" So paano mangyayari po yan? Ako'y magbubuntis kung ako'y birhen. Wala pa siyang karanasan. Hindi pa sila nagsiping ni Jose. Siyempre, this is human thinking. Paano nga naman siya pagbubuntis na wala namang nangyari sa kanya? Wala naman siyang, hindi pa naman sila nagsiping ni Joseph. So how will this be? Yan ang sabi ni Mary, since I am a virgin. Pero sa tao, sa atin, mahirap intindihin, mahirap ipaliwanag. Pero sa Diyos, walang imposible. Hello? Minsan sa buhay natin, may mga imposible, di natin maintindihan, di natin ma-compute, hindi natin malirip ng ating kaisipan. Pero pag sinabi ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Hello? So, hindi niya lubusang naiintindihan kung anong mangyayari. Sa totoo lang, pero naniwala siya. Minsan, pag may pinapagawa si Lord sa atin, di natin maintindihan. Nag-aanap tayo ng kapaliwanagan. Kaya himbis na mangyari, kaya lang nangyari. Sabi mo sa katabi mo, maniwala ka lang. At dahil naniniwala sa Diyos, nag-submit siya. Despite of the difficulties at yung potential na mapanganib na kanyang pagdadaanan. Ano yung panganib? Buntis yan. Hindi pa namang kinasal. Wala pang asawa. O imagine nyo yun. Alam nyo, ano ang kaparusahan ng araw? Kapag yung mga tao ay nahuhuli, na caught in the act, binabato sila hanggang sa mamatay, stone to death. That is the punishment nung araw. Kaya imagine, kahit ganong sitwasyon, tinanggap pa rin niya. Kasi bakit? Alam niya, assignment niya sa Panginoon yun eh. Tama? Kaya ang dalangin ko mga kapatid, ito'y maging, sa atin, ito'y maging inspirasyon sa atin, na kapag may pinapagawa sa atin si Lord, sigurado mahirap. Sabi mo sa katabi mo, pag may pinapagawa si Lord, sigurado mahirap yan. Pero posible. Ang tanong, kapag may pinapagawa ba si Lord, kaya ba nating gawin? Alam niyo, sabi niya, kahit hindi niya naintindihan ng detalye, kasi tayo ngayon gusto natin detalye. Diba? Pero si Mary, magbubuntis ka, sabi ng Panginoon, tinanong lang niya, honest yun. Honest question, kasi hindi niya naintindihan eh. Paano po ako magbubuntis? Wala pa namang sumiping sa akin. Pero tingnan niyo, anong sagot niya? Ng Luke 1:38, sabi niya, anong sabi ng Panginoon? I am the Lord's servant, may your word to me be fulfilled. Yan ang sabi niya. Ako po ay servant ninyo, at ang kalooban niyo at ang inyong salita, mangyari nawa. Grabe, no? Imagine, if you are Mary, ang hirap nito. Pero alam niyo, kapag pinag-usapan natin yung Bible, nag-aantay kasi talaga, no, sa prophecy pa yan in Old Testament eh. Inaantay talaga yan na merong isisilang na bata at gagamit ang Panginoon, kakasangkapan ng Panginoon, ng isang babae. Yun yung isang konteksto ng kabuuan para maintindihan lang natin. Pero kung ikaw ay nandoon, siguro wala kang boyfriend, 'di ba? Hindi ka engaged. Pero ito, engaged to eh. Pero anong sabi niya? May your word to me be fulfilled. Imagine yun, walang resistance. Sa totoo lang, kahihiyan nito eh, kung halimbawa mabulgar at pero tingnan nyo, alam mo, pag minsan may pinapagawa si Lord sa atin, hindi kailangang maintindihan at maliwanagan lahat ng mga taong nakapaligid sa atin eh. As long as it is from the Lord. Kagaya nito, napakatindi ng assignment. Imagine, kung si Mary ay tumanggi. Iba na lang. Kaya tingnan mo yung katabi mo, kaya hindi Mary ang pangalan mo. Kasi bakit? Malamang tumanggi ka. 'Di ba? Kasi the truth is maraming pinapagawa si Lord sa atin, kadalasan tumatanggi tayo. Pero gusto ko po ngayon na ma-inspire po tayo ng buhay po ni Mary dahil ang dala-dala niya at ipagbubuntis niya
Yun po yung tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya naniwala lang po siya sa Panginoon. Ibinigay niya yung kanyang buong pagtitiwala na kahit hindi pa niya napailiwanag kay Mary o kay Joseph. Di ba yung sa atin, ganito pag may asawa ka na, may boyfriend ka, may girlfriend ka, pag may pinapagawa sa'yo, may inuutos sa'yo, di ba? Sasabihin ko muna po sa fiancé ko. Sasabihin ko muna po sa asawa ko, mag-uusap muna po kami. Pero ito hindi, umuo ka agad sa Diyos. This woman say yes to God without consulting his fiancé. Kasi hindi lang naman sa kanya yun eh. Kasama din, connected din yung mapapangasawa niya. Imagine, wala pang nangyayari sa kanila, pero lumalaki na yung tiyan niya. Tapos dumudua, gusto ko ng mangga. Gusto kong gatas ng kambing. Meron ba? Hello? Imagine that. So, settled na si nag-say yes na si Mary. How about naman si Joseph? Alam niyo ba kung anong plano ni Joseph? Joseph is a righteous man, sabi ng Bible. Pero, ang plano niya is palihim niyang i-divorce. Ibig sabihin, pakakatutuloy niya pa rin yung kasal, pero palihim niyang i-divorce itong si Mary. Hindi niya ibubulgar. Yun ang nasa isip niya. Kung ikaw si Joseph, anong iisipin mo? Baka magwawala ka. Wala nang kasalan. Baka gaganong ka, di ba? Wala na. Wala nang ganun. Bakit? Imagine, ano ba yan? Nabuntis kang bigla. Hello? Ano yan? Kabute? Ano, kinagat ka lang ng lamok, nabuntis ka, yung parang ganun ba, di ba? Hello? So, imagine what kind of reaction na meron si Joseph. At sinabi naman ng Bible sabi ng Matthew 1:18 hanggang 19, Joseph discovered that Mary was pregnant before they were married. Tingnan nyo yun. Alam niya. At ang plano niya, mga kapatid, ay di-divorce niya ng palihim. Of course, pag divorce, di naman maililihim yun. Pero yung hindi niya ilalathala, hindi niya hihiyain. Pero sa verse 120 ng Matthew, tingnan nyo to. An angel appeared to Joseph in a dream, explained that Mary's child was conceived by the Holy Spirit. Tingnan nyo. Kapag pala sumusunod tayo sa Panginoon sa pinapagawa niya, si Lord mismo ang magpapaliwanag sa mga tao. Hello, are you here? Nandito ka ba ngayon, kapatid? O excited ka na sa ating Thanksgiving party? Di ba? Welcome. Lahat po ng naka-red ngayon. Ayan, di ba? Palakpakan naman natin si Lord ngayon, mga kapatid. Pangit naman kung si pastor magre-red lipstick, di ba? So, baka mag-isip kayo ng hindi maganda, kaya damit na lang. Okay. So ito, balikan natin ito. Kinausap ng anghel ng Panginoon itong si Joseph. Kasi sino nga namang lalaki? Di ba parang nakakalalaki ka? Di ba parang engaged na nga Pero yan, kinausap siya ng Panginoon. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, na tayo ang magsesettle, tayo mag-aayos, pero may mga pagkakataon na kailangan lang nating sumunod sa Panginoon. Si Lord ang gagawa ng mga bagay na dapat niyang gawin at gawin lang natin ang dapat nating gawin. Kinausap at hindi nasulat sa Bible, nagpaliwanag si Mary, pinaliwanag niya ng buo at sinabi niya sa kanya, hindi, si Lord ang nagsabi sa pamamagitan ng anghel. Hello? At ang maganda doon, nung kinausap siya, sumunod siya. Kung kasama mo yung asawa mo, tingnan mo. Diba? Tingnan mo lang. Di ba may mga kasabihan, makakuha ka sa tingin. Diba? Kapag asawa mo na yan, alam mo ko sa tingin pa lang kung nasisiyahan sa ginagawa mo o hindi. Tama? Yung tiger look ba? Yung walang sinasabi yan, pero yari ka mamaya. So ito, gusto ko makita ninyo na kung paano yung pagsunod din ni Joseph. Kaya napakahalaga na ang ating pamilya ay na kay Lord. Kaya napakahalaga yung ating pamilya
ay sinasama natin at tinutulungan nating lumago ang kanilang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Kasi bakit? Kung ang napangasawa mo wala sa Panginoon, paano kakausapin siya ni Lord? Pag kinausap siya ni Lord, maniniwala kaya siya? Hello? Kaya mga dalagat binata dito, i-consider nyo yung Kristiyano at yung may vision at yung hanggat maaari nga, baka nasa tabi mo na lang yan eh. Diba? Kung may asawa ka na, huwag ka na feeling ha. Baka mamay may asawa ka na. Gaganong ka pa, hindi ikaw yun. Okay? So, naintindihan po ba natin mga kapatid? So, yung akala natin, yung pagkasilang ni Jesus, of course, that is blessing. Blessing yun. Pero alam nyo kapatid, yung sinilang siya, nung may binigyan na assignment si Lord. Alam nyo ba, na para may maligtas, merong kailangang tawagin ng Panginoon at merong kailangang magsakripisyo? Hello? Para maligtas tayo, kailangan merong Mary na magsabing, "Oo, Panginoon, may your word be done and fulfilled in my life." Kahit mahirap, kahit yung reputasyon, kahit yung kanyang pagkatao, ay nandoon na ma-jeopardize yung relationship nila na mag-aasawa na sila eh. Imagine that. Listen to me. Every sacrifice, sabihin natin, every sacrifice. Tagalogin natin, bawat sakripisyo na pagsunod sa Panginoon, sigurado may maliligtas. Kailan ka huling nagsakripisyo para may maligtas? Alam nyo, si Mary, wala siyang what if. What if i-break ako ni Joseph? What if hindi niya maintindihan, Lord? Yung bigla na lang ako majujontis. Wala namang nangyari sa amin. Ni halik wala pa nga eh. Holding hands lang. Paano ko papaliwanag sa kanya na bigla na lang lumalaki at lumolobo? Hindi ko naman pwedeng sabing, nakalunok ako ng pakwan. Unti-unti siyang dapat natutunaw, pero unti-unting lumalaki. Hello, are you listening? Could you imagine that? At dahil doon sa pagsasakripisyo ng tao na to, si Lord ang kumilos para isettle at ayusin yung involved. Sinong involved? Si Joseph. Parang ganito. Kung ang asawa mo, kung ang mapapangasawa mo, ay kagaya ni Joseph, normal na tao, magtatampo. Pero kapag tunay na Kristiyano, maintindihan niya ang mga bagay na inuutos ng Panginoon. Hello? Kasi po pwede namang, sige, ipanganak mo lang yan. Wala akong dugong nandyan. Totoo yun, walang dugong nandun. Kasi bakit? Kapag nabahiran ng dugo yun, na hindi na pwedeng maging tagapagligtas at yung dugo ni Jesus. Hello? Pero alam nyo, nung ginawa ni Jose, pinroteksyonan niya yung bata. No, di ba, alam natin, pinapapatay lahat ni Herod yung yung mga isisilang na bata. Anong ginawa niya? Inalis niya doon sa lugar na yun. Dinala niya sa Egypt. Pagkatapos nagpa-census pa kasi bakit lahat ng mga bata, lahat ng kasi anong plano? Para patayin yung tagapagligtas. So imagine, after noon, hindi lang niya sinabing, sige, anong magagawa ko, Lord? Hindi. After niyang naintindihan, sumunod siya, pinrotectionan niya yung bata, yung pamilya niya. Amen, are you listening? At tingnan nyo, bawat pagprotekta sa assignment ng Panginoon sa buhay natin. Kasi for sure, yung pinapagawa ni Lord sa'yo, merong aatake dyan. Merong gustong pumatay ng dream na yan. Merong gustong pumatay ng passion na yan. Merong gustong pumatay ng commitment na yan. Pero anong gagawin mo? You will just going to put yourselves in danger. Okay, kill that passion. Okay, kill that commitment. Remove it to me. No, this person named Joseph protected that assignment that was given not just to Mary, but also to her. To him. Amen? Kasi pwedeng sabihin, okay, hindi kita i-divorce, pero bahala ka na magpalaki sa batang yan. Hello?
Parang ganito. O sige, maglingkod ka sa Diyos. Basta ako, hindi ako maglilingkod ha. Hello, mga tatay, makinig kayo mabuti. Yung asawa mo naglilingkod, o baliktad naman, yung lalaki naglilingkod, yung asawang lalaki naman, hello, hindi dapat ganon, dapat parehas. Amen? So yun po yung kwento. Hindi lang yung ipinanganak ang Mesaya. Yes, masaya ang lahat. Pero, bago ipinanganak, meron munang nag-say yes doon sa mahirap na assignment. Bago may kaligtasan, meron munang nagsakripisyo. Of course, Jesus gave Himself to the cross. Are you listening? But of course, without Mary and Joseph, gusto kong maintindihan natin kasi bakit. Yung part na to is naglalarawan din ng part natin sa buhay. May role tayo eh. May role si Mary. May role si Joseph. Yun yung earthly role. Tayo, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, meron tayong gagampaning tungkulin na hindi lang para sa ating sarili. Imagine, ang saya-saya na nila. Di ba? Ang saya-saya nila. Bakit? Ikakasal na. May date na nga eh. Nag-book na nga sila ng restaurant, nag-book na nga sila ng coordinator. Di ba? Wala pa naman, malamang nung araw, meron kasi merong master of the banquet sa New Testament. Malamang merong ganon. So lahat settled na. Pagkatapos, ito yung mangyayari. Hello? May interrupt yung plano. Sabi mo sa willing ka bang ma-interrupt ang plano mo? Hindi pwede yan. Naplanado na buhay ko. 2026, nakaplano na nga. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Lahat nakaplano na yan. Kaya kapatid, ano bang mas maganda? Plano mo, plano ni Lord. Kaya lang sa simula, dahil hindi tayo sanay sa mahirap na sitwasyon, sa obligasyon, sa commitment, dun nagkakatalo. Amen. Kaya ito, dahil sa commitment, sa pagsunod, nakinabang ang lahat. Hello? Hindi jeopardize, hindi kinompromise, hindi naging disobedient. Kasi merong ganito eh, di ba? Sige Lord, akong bahala. Sige Lord, may paiyak-iyak pa. Tapos kapag may pagsubok na, kapag may pangangailangan na, kapag may ganito na, doon na nagkakasubukan. Patapos na ang taon, mga kapatid, ilang linggo na lang nakakaraan. Parating, ilang araw na lang, 2026 na. Itong mga mensahe po na ito ay naglalarawan para matulungan tayo anong dapat nating ayusin. Amen po ba? So now let's go to our message. Yun lang po yung, sandali, bago tayo pumunta doon, kailan ba talaga pinanganak si Jesus? Di ba, December 25, Pasko. Sinilang siya ang Mesaya. Alam niyo po, wala pong nakalagay sa Bible na kung kailan talaga pinanganak si Jesus, yung petsa. Pero, pwede nating makita yan sa pamamagitan ng mga pangyayari na nabanggit sa Biblia. Basahin po natin yung Lucas, no? Tinagalog ko na, Lucas 2:8. Ito yung kalagayan ng mga pastol. No, nagpapastol po sila, may pastol sa paligid na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. So, sa Israel, kasi sa Israel po nangyari ito, sa Bethlehem o sa Juda, ang mga pastol, no, kadalasang nagbabantay sa kanilang mga tupa sa tagsibol o taglagas, hindi taglamig. So ito'y palatandaan na hindi Disyembre, no, na isinilang ang Panginoong Yesus. At bihira lang ang pastol na nagbabantay sa bukid ng taglamig. Tsaka imagine nyo, mamaya babasahin natin yan, no? Tingnan nyo. Pinapastulan yung mga tupa sa labas ng gabi. Tapos, malamig? Hindi. Kaya, sa konteksto ng Biblia, makikita natin, ang tagsibol ay karaniwang, sa kontekst ng Bible, karaniwan po yan, yung tagsibol sa kanila, ay Marso, Abril, hanggang Mayo. So, ito po isang panahon na makikita natin na yung mga kawan, at yung mga pastol ay nagpapastol ng kanilang mga tupa, kanilang mga alaga, dun sa labas ng gabi. Kaya, kung tatanungin natin ang Bible, wala namang nakalagay na December, pero dun sa kalagayan ng sitwasyon, dahil nga ipinanganak ang Panginoon, dun sa sabsaban na kung nasaan ang mga shepherd at nandoon ang mga sheep. So, lumabas sila, nasa labas sila, kaya merong natuluyan. Walang laman yun. So ngayon, kung titingnan natin yung konteksto ng Biblia,
It's either March, April, or May. Nandyan sa month na yan. Hindi December. Okay? Anong buwan? Anong petsa? March, April, May. According dun sa pastol, dun sa context at dun sa kagawian na nila dun sa Juda, dun sa Bethlehem. Kaya makikita natin dito, hindi ko naman sinasabi na December 25, wag niyong... No, kasi bakit? This is just a human decision na i-celebrate para sa buong mundo. Pero, it is not biblical na December 25. Mas biblical pa kung March, April, May. Pero, hindi tiyak kung anong araw. Pero pwedeng buwan ay nandoon. So, wag na natin masyado pagdebatian yan. Pero gusto ko lang maintindihan ninyo, di ba, baka mamaya, hindi ka makarating ng December 25, di ba, parang kasalanang mortal na sa iyong pamilya. Hello? Pero siyempre, kung holiday naman, it's time for you to be with your family. Amen po ba? So ngayon, pag-usapan natin yung ating topic, the birth of a Savior. Number 1, if you're writing it, kung nagsusulat kayo, number 1 point natin, a humble Savior. Bakit humble Savior? Basahin natin. Luke chapter 2. Let's read Luke chapter 2, verse 7 to 11. And he gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in a cloth and placed him in a manger. So tingnan niyo po sa sabsaban. Ito pong pinanganak dito ang ating Panginoong Jesucristo. Pag binasa niyo Luke chapter 2, 1 hanggang sa susunod na kabanata, yan po ang laman niyan. Okay? The son was born and she wrapped him in a cloth and placed him in a manger. So sa sabsaban po, And because there was no guest room available for them. Verse 8. Alam niyo po, sa ibang mga pag-aaral, hindi naman talaga walang room eh. It's because of what had happened to them. Imagine, buntis, wala pang nangyari. Alam niyo, malalaman niyo mga kapatid, di ba kung, halimbawa, ito po, lahat naman tayo marunong magbilang. Di ba? Lahat tayo marunong magbilang. Alam mo kung kailan nabuntis yan kapag yung date ng kapanganakan. Are you listening? Di ba? Halimbawa, nanganak siya ngayon, December ngayon. So magbilang ka lang. So alam mo kung kailan siya nabuntis. Tama? So ito mga kapatid, siyempre, siya nagdadalang tao. Tapos, yung panahon na wala pang nangyari sa kanila, buntis na siya. Hello, are you getting the point? Naintindihan niyo ba ibig sabihin? Malamang sabi ng mga ibang nagpapaliwanag nito, hindi walang guest room o walang lugar, kundi ayaw lang sila talagang tanggapin dahil dun sa ganong kalalagayan. Hello? Are you listening? So, let's go back here. And there was a shepherd living out in the fields nearby, keeping watch over their flock at night. So ito yung ginamit na verse kanina para maintindihan natin na hindi siya December. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Verse 10, but the angel said to them, do not be afraid, I bring good news. This will cause a great joy for all the people. Today in the town of David, Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. So makikita natin dito kung gaano yung pagsilang ng Panginoon hindi marangya. He was born in a manger, not a palace. Ito yung humility. Ipinanganak siya doon sa sabsaban, hindi doon sa palasyo. Hindi nga lang sa clinic Hindi nga lang doon sa public hospital. Hello? Hindi man lang sa private. He is a king. Pwede siyang isilang at pwede siyang manggaling doon sa marangyang pamilya. Pero hindi yun ang kinasangkapan ng Panginoon. He was born in a manger, even though he is a king. This is an act of humility. A humble Savior. Napakamababang loob at kababaan ang itinuturo ng Panginoon sa bawat isa. Ang manger po, yan po yung lugar kung saan kumakain yung mga hayop, yung mga tupa, yung mga alaga. At dyan din po sumisilong yung mga alaga na hayop ng isang tao doon sa manger, sa sabsaban. At hindi po yun lugar na kung saan talaga, may pinanganak po ba sa sabsaban dito?
At least baka Jesus ang pangalan mo. Di ba? May mga pangalang Jesus kasi bakit? Pinanganak sa sabsaban eh. Hello? Yan po, dyan pinapakain, dyan inaalagaan, nandyan po yung imbakan, lahat ng mga bagay na hindi appropriate para sa pagkasilang ng isang tao, hindi po yun yung proper place. Pero tingnan niyo po yung ginamit ng Panginoon sa kanyang kababaan. Kaya dito po, sa pagkasilang ng Mesaya, ng ating tagapagligtas, ay pinapakita yung kanyang karakter na kung papaano po siya ka-humble. Okay? Another thing na gusto ko pong makita natin, he was born to a ordinary parents. They were born poor. Alam niyo po si Joseph at Mary hindi po mayaman. O hindi mayaman si Joseph at Mary. Bakit? Makikita po natin yan sa pamamagitan po ng kanilang kaloob. Alam niyo po, nung nag-sacrifice po sila, their offering was 2 doves. No? Luke chapter 2 verse 24. Ang dalawang kalapate na offering, ayan po yung palatandaan ng status ng kanilang klase ng pamumuhay. Kalapate na dalawa. So ibig sabihin, hindi sila well off. So Jesus was born with an ordinary parents. Of course, alam naman natin, di ba? He was conceived by the power of the Holy Spirit. Of course, ang nagpalaki sa kanya as earthly si Joseph at si Mary, hindi po marangya ang kanilang buhay. Hindi sinilang ang Panginoon sa pamilya ng mga elite people. Hindi, isinilang siya, pinaalaga siya, ang nag-alaga sa kanya, ang kanyang guardian, nung kanyang buhay na nandito sa lupa, ay isang ordinaryong tao lamang. Imagine that. So it means, nabuhay si Jesus, lumaki si Jesus, kung paano tayo nabuhay bilang ordinaryong tao. So, naiintindihan ng Panginoon yung tunay na sitwasyon natin. Naiintindihan ng Panginoon kung anong kalagayan ng madlang people, ng masa. Hello? So, now, ito pang matindi. Nung ipinanganak siya, hindi in-announce sa social media na mga nobles at mga kings. Hindi. Sino ang nakaalam? Mga shepherds. Mga shepherds. Hindi in-announce. Di ba? Naalala nyo, nung buntis yung asawa ni Wamos. Ay, sa social media, yung mga na-follower ni Wamos dito, yung pambansang lamok, kung tawagin, di ba? Di ba maganda yung asawa niya? So ngayon, excited sila kung sino daw yung kamukha. Kung si Wamos ba o yung asawa ni Wamos. Oo, nagbigay pa nga sila ng premyo eh. Tapos nung lumabas, tuwan-tuwa si Wamos. Kasi bakit hindi niya kamukha? Tapos, at hindi pa ng social media trend na galing sa kanila, nagdududa siya hindi anak ni Wamos yan. So ngayon, hinahamon si Wamos na ipa-DNA test. Hello? Eh kasi nga, yung bata, ni kilay man lang, o tenga, o wala. Heto, ang tuwa naman si Wamos nung una, kasi ba, pero nung ininjekan siya ng baka nasalisihan siya, hinahamon ngayon siya. Imagine that. Ito nung pinanganak si Jesus, ang mga pastol ang nakakaalam. Sila lang hindi yung mga mayaman. Of course, alam naman natin, di ba, the wise man. Sabihin natin, the wise man. Di ba, yung mali na naman. Di ba, may 3 haring nagsidalaw. Hindi hari, wise man yun. Pantas. May 3 pantas nagsidalaw. Hindi kasi magandang pakinggan no? May 3 pantas nagsidalaw. So, hindi rhyme, kaya siguro hari ang nilagay nila. Pero they're not king. Yan, makikita natin mga kapatid, kung papaano yung katotohanan na kung papaano isinilang ang Panginoon. So, kaya huwag kang malungkot, kapatid. Halimbawa, ikaw manganganak ka sa public, yung kabatch mo nanganak sa SLU, ikaw yung nanganak. Kapatid, ang importante, yung anak mo, healthy. Hello, are you listening? Di ba? Nung nag-post, grabe, yung kwarto, dun sa room, di ba? Yung executive, presidential, di ba? Eh, kabatch mo, nakita mo. Tapos ikaw nanganak sa public. Kapatid, huwag kang mag-alala kasi bakit? Si Jesus pinanganak sa sabsaban. Hello, are you listening?
Ang Panginoon nga ito yung ginawa. Minsan sa atin, we are not grateful. We are not thankful sometimes because we tend to compare ourselves to other people. Ito mga kapatid, tignan natin kung paano isinilang ang Panginoon. Diyos po siya mga kapatid, pero hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at siya'y nagkatawan tao. Yun lang, napakatindi nun. He became flesh and dwelt among us. Parang ganito, sa isang kumpanya, ikaw ang presidente, ikaw ang may-ari ng kumpanya, tapos isang araw, idiniklara mo, ibinibigay mo na ang kumpanya mo sa isang tao, tapos may isang kondisyon, wala kayong ibang kukuning janitor kundi ako. Hello? Yung ikaw ang pinaka-presidente ng kumpanya, tapos kinabukasan, ikaw na ang janitor. Hello? Alam nyo, mas malala. I mean, I think the term is wrong. Mas mababa pa. Mas malalim pa. Mas di hamak na disgraceful ang ginawa. Ang ipinakita. I think the word disgraceful is not appropriate. Higit pa na mas mababang-mababa yung Diyos nagkatawan tao. Kesa dun sa mga minsan ganun no? We are on a higher position. I want you to listen very carefully. Tapos bigla kang i-humble down ni Lord. Parang ang hirap intindihin, ang hirap tanggapin, ang hirap maunawaan. Pero ito, pansinin niyo kapatid, ito Panginoon mismo to. Nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Isinilang siya, nakagaya mo at kagaya ko. Pero, mas masahol pa. Kasi bakit? Ikaw pinanganak ka, may crib ka na. Ikaw pinanganak ka, may lampin. Ikaw pinanganak ka, nakaredy na lahat. Hello? Okay na muna to. Ito, ikaw pinanganak ka, may ano ka, may nurse. Ikaw pinanganak ka, may doktor. Pero ito pinanganak, ang ating Panginoong Hesus. Anong meron? Dayami. Anong meron? For sure, kapag may dayami, may langgam yan. Ano pa yon? Kung halimbawa, hindi pa nalinisan yung pupu, yun, may kasamang pupu. Imagine that. I want you to see this in a different way. Kasi hindi ganito yung preaching ko nung makaraan, hindi ganito yung gusto kong, pero ngayon gusto kong makita natin mga kapatid. Sometimes, I want each and every one of us to be grateful and thankful for what the Lord has done in our lives. Kasi minsan nagiging ungrateful tayo, yung mga sitwasyon natin na mahirap Hindi natin na alam, hinahumble pala tayo ni Lord kasi bakit? May next step na papagawa si Lord sa atin. May next step of promotion. Sometimes God wants to cut things in our lives para maturuan tayo at may handa tayo. Kaya when you are on the lowest moment of your life, just remember this, the birth of a Savior, a humble beginning, a humble Savior. He's entitled to everything. He's the Son. He's the Son of the Father. He is God. He owns everything. Tapos sasabihin sa kanya, nung ipapanganak siya, wala pong room na available. Imagine that. If you own the hotel, if you own all the hospital, and you are well known, and then pupunta ka, sasabihin, kailangan ko ng room, wala na po kaming room. Can you say that to the person who is the most influential? Can you say that? You will make things na para magkaroon siya. Tama? Are you getting the point? Pero look at that. Look at the word that has been used. There are no room left for them. Sino ba yung papanganak? Hari yun! Hello? Grabe, daig pa, di ba? Yung anak ng kontraktor, ang ganda ng... May private doctor pa di ba? Pero ito, Panginoon nito, tagapagligtas. Pero tingnan po natin, every time we are on that kind of situation and position, just remember how humble is our Savior. Amen? Pwede mo bang tapikin yung katabi mo? Be humble. Jesus' birth was humble because, listen to me,
He came down, not up. Hello? He came down, not up. He came near, not above. He came to serve, not to be served. That's why Jesus' birth was humble. Hello, did you get that? Nakuha po ba natin ito, mga kapatid? Siya galing mula sa taas. Hello? Minsan sa atin, di ba, kapag nasa taas ka na, parang hirap bumaba eh. Pero ito ang modelo, ang ating Panginoong Yesus. Minsan pag nasanay tayo nang siniserve, di ba? Ayaw na natin mag-serve. Pero this is the kind of Savior and God that we have. He's willing to serve. The humility of the manger reveals that God's heart to reach us where we are. So ibig sabihin, God is not a respecter of a person. That's why He truly understands your emotion, your feelings, our feelings. Naintindihan ng Panginoon. Number 2, kapatid, a saving Savior. Hindi lang siya a humble Savior, a saving Savior. So Jesus came for a rescue mission. Sabi natin, rescue mission. So naparito ang Panginoon para i-rescue niya tayo. Hindi lang siya basta napanganak, and then isinilang, and then naglaro, and then wala na. No, there is a rescue mission from the Father. If Mary has an assignment, ang assignment ni Mary and Joseph is to conceive and to receive that word from the Lord and to protect that assignment until they deliver that assignment, which is ipinanganak na. And after that, hindi na nila pinabayaan, kundi pinaproteksyonan, inalagaan, pinakain, di ba? Because He is human being just like us. That's what John chapter 1, verse 1 says. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. John verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. That is our Lord Jesus Christ. So, why Jesus came here? So, Matthew chapter 1, verse 21, she gave birth to a son. Ito yan, ipinanganak siya. You are to give Him the name Jesus. Why? Because He will save His people from their sins. So, this son that was given, that was born, it will be given a name, Jesus. Why? Because He will save people from their sins. So makikita natin, mga kapatid, the birth of Jesus brings salvation. Sabi mo sa katabi, it brings salvation. Jesus' birth made possible for us to be forgiven and to be reconciled to God. Ang pagkasilang ng ating Panginoong Jesucristo naging posible na mapatawad ang ating mga kasalanan at tayo po ay magkaroon at maiayos yung ating relasyon sa Panginoon. His birth point to the cross, the manger leads to the Calvary. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, yung kanyang pagsilang, ang dulo nun ay yung doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang ating kasalanan. Yung manger, yung sabsaban, ay nagsisimbolo ng mga paghihirap na kanyang pagdadaanan. Hello? So, ito po yung nais kong maintindihan na the birth of Jesus save us from sin, guilt, judgment, and for eternal separation from God. Kaya, kapag naintindihan ito, tuwing sasapit ang Kapaskuhan, yan po yung dapat na nasa isip ng mga Kristiyano. Masaya tayo, hindi dahil na nagbigay ng regalo sa atin. Of course, masaya din. Pero dapat ang lubusang nagpapasaya sa atin dahil may regalo si Kristo na tagapagligtas. Ayun, isinilang na. At dahil sa katotohanan na isinilang ng tagapagligtas, ang daladala nun ay pag-asa. Sabi natin, pag-asa. Dahil sinilang na yung tagapagligtas, isinilang din yung pag-asa at uusbong din ang pag-asa sa mga tao na nakakakilala at nangangailangan ng kaligtasan. It brings not just salvation, but it brings hope to those who are waiting for it, to those who really understand it. Kaya si Simeon, the prophetess na nag-aantay, na bago sila kunin, na bago sila mawala, nandun sa templo, nung makita itong ipinanganak na batang ito na ating Panginoong Jesucristo, na dala-dala ni Mary, fulfilled na siya. Kasi bakit? There is hope in Israel. There is hope to those who put their trust on Jesus. It is a good news.
Yung iba kapag Pasko, malungkot kasi walang bagong damit. Yung Pasko, di ba malungkot kasi bakit walang Noche Buena? Kapatid, saan natin natutunan yan? Hindi ka dapat malungkot kapag alam mo si Kristo nasa puso mo at nasa tahanan mo at nasa pamilya mo. Hello? Kung wala kang keso de bola, kunin mo yung bola, i-dribble mo. Agatin mo yung tinapay, i-plus mo yung keso, i-dribble mo habang yung tinapay, ayan, dribble, tinapay, keso nandun. So minsan kasi nakadepende na sa mga material na bagay, nawawala na dun sa tamang kahulugan at kapahayagan na tinuturo ng Bible sa atin. Kaya nga yung Luke chapter 2 verse 10, good news of a great joy for all people. Nung isinilang ang Panginoon. It is a great joy. Alam mo, dapat sa atin mga kapatid, hindi lang dapat yung mga pisikal at mga material na bagay. Pero alam nyo, kasama po sa plano ng Diyos yan. Pero hindi dapat yun ang magdidikta na yung kasiyahan, ang yung kasiglahan, lalo na po sa amin sa probinsya, sa Pampanga. Naku, kapag po December 24, hindi na kami natutulog. Alam nyo kung bakit? Naghahanda na kami. Madaling araw pa lang, pag December 25 na, pupunta na kami dun sa bahay ng mga ninong namin, kakatok kami, kasi bakit? Magbibigay ng aginaldo sa Pampanga. Kaya nung taga Baguio na po kami, alayo pala, no? Dito walang namimigay na aginaldo. Kaya yung mga anak ko, pag Pasko, gusto nila nandun. Di ba? Dito pag Pasko, wala lang. Di ba? Wala nga masyadong Christmas lights, di ba? Para masyado, ay, naku, doon, pabonggahan doon eh. Pero buti na lang dito sa city, meron ngayon. So, why am I saying that? Kasi bakit naging tradisyon yun eh? Yung ninong mo, di ba? Tapos, naku, yung mga ninong at ninang nung araw, di ba? Nagpapapalit ng malutong na pera yan. Di ba? Hello? O, gusto na lahat maging kapapangan, no? Ay pamangkin kami, si Joshua, kasi sa city sila kami, sa baryo, sa sumasama kay AJ tsaka kay LJ. Kasi bakit? Lahat ng ninong at ninang nila kapag nakimano siya, meron din siya. O siyempre, alam ka naman yung ninang ng mga inaanak lang. Lahat ng nagmano doon, ganun po ginagawa namin nung araw. Kaya lang, mali eh, di ba? Parang masaya ka, kaya nga pinasok inauto-focus ng tunay na kahulugan ng Christmas, itong mga ganito. Kaya si Santa Claus na uso. Imagine, mas sikat pa si Santa Claus kaysa sa Panginoon, kaysa sa pinanganak na tagapagligtas. Kasi bakit si Santa Claus merong visible na binibigay? Ho, ho, ho! Yeah? Kaya hagis, dapat pala may pa-candy ako dito, no? Mukha na ba Santa Claus, di ba? Hindi na, kasi medyo pantay na eh, di ba? Dati Santa Claus, kahit na hindi December eh. Hello? So it is a great joy because the Savior was born. Ang tagapagligtas. So ngayon, alam natin, pinanganak lang ang tagapagligtas. Ngayon, sa panahon ng Kapaskuhan, lahat ng hindi ligtas sa pamilya, patanggapin mo. Pag umaten ka ng party, pag umaten ka ng reunion, pag umuwi ka ng probinsya, yan ang assignment natin. Paano tayo magsasaya kung alam natin, pag namatay yan, pupunta sa impyerno? Masaya ba yon? Pansinin ninyo, ang kasiyahan sa Kapaskuhan ay dulot ni Miguel. Ni San Miguel. Hindi niyo ba napansin yan? Maayos lang si datingan nung lalasing, lumabas sama ng loob, nag-away sila. Nawala na yung essence eh. Are you listening? Kaya, yung ipapakita natin na kahit tayo yung head sa pamilya, kahit tayo yung sabi ng may kaya, willing kang bumaba sa kanila para pakibagayan sila, pero huwag kang magkasala. Bakit? Anong daladala mo pag umuwi ka ng probinsya? Daladala mo pag-asa. Hello? Pwede bang bago tayo kumain, may isi-share lang ako saglit sa inyo? After nun, sigurado tawag nila sa'yo, pastora. After nun, tawag nila sa'yo, sigurado, pastor. O di okay lang. Kung yun ikakaligtas nila, bakit hindi? Di ba? Kung tinawag kang pope, o di okay lang. Hello? Kaya gusto ko, alam ko mga kapatid, may mga uuwi ng probinsya eh.
Pero ito yung dapat dala-dala nating mensahe. Oh, excited sila kasi hindi nila naintindihan. Excited sila sa dala mong pasalubong. Excited sila sa dala mong regalo, aginaldo. Pero dapat excited ka rin na ibigay mo yung meron ka na higit kaysa sa kanila. Pag binigyan mo ng malutong na pera yan, makikinabang lang yan si Henry C. Oo, pansinin nyo. Kasi nang nakita ko nung araw sa probinsya sa amin, lahat, no? Lahat uutusan ni, ni Mr. C na magmano sa mga ninong-ninang. Oh, pag hapon na, kukobrahin na yan kasi bakit pupunta na ng SM. Manonood ng sine, kakain, mamimili lahat. Ganun, di ba? Hindi nyo ba napansin yan? Hello? Parang sa Pampanga lang yata yun, no? Dito sa Baguio, hindi applicable. Hello? Mababait at mga masisinop yung mga taga-Baguio. Tama? Hello? So ano ba? It brings salvation, hope, and joy. Sabi natin, joy. Huwag mong hayaang mawala ang iyong kagalakan sa panahon na ito. Alam mo, hindi lang tuwing Pasko, kundi araw-araw ng buhay natin. Alam mo, anong sabi ng Luke 2:17? The shepherds experienced great joy when they saw Jesus. His birth gives lasting joy that goes beyond circumstances. Hello, may natututunan po ba tayo mga kapatid? So, it brings salvation, hope and joy, transformation, and eternal life. Yan po yung dulot ng Panginoon. Kaya, pag umuwi ka ng probinsya, hindi lang yung excited sila makita ka, kundi excited ka rin makita mo sila at excited ka na maibahagi mo ang salita ng Panginoon sa kanila. At hindi lang maibahagi ang salita ng Diyos sa kanila, kung hindi, tanggapin din nila ang tagapagligtas. Hello? Hello, are you listening? So, yun po yung diwa ng Pasko. Ang saya-saya. Kasi bakit? Hindi ka lang masaya, kundi masaya din ang langit. Bakit? May isang kaluluwang nanumbalik sa Panginoon. That's the real joy. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, tanong mo, uwi ka ba ng holiday na to? Alam mo yung holiday na yan, magiging holy day. Kasi bakit? May maliligtas dahil sa'yo. Amen? Pangatlo, and this is the last. No, the Savior, Lord, and King. He is not just a Savior, He is also Lord, and He is also King. In Revelation chapter 19, verse 6, or verse 16, then I heard something like voice of a great multitude, and like the sound of many waters, like the sounds of mighty peals of thunder, saying, Holy, oh hallelujah, for the Lord our God, the Almighty, reigns, and His robe and His thigh, He has named written, King of Kings and Lord of Lords. In Micah chapter 5, verse 2, basahin natin to. For as for me, Bethlehem of Ephrathah, too little to belong the clan of Judah, from you one will go forth for me to be ruler in Israel. He is going forth are from long ago, from the days of eternity. So this is the prophecy in Micah that there is a king to be born in Bethlehem in a little clan. Ito po yung pinabanggit po dito, yung kay Joseph at saka kay Mary. And then in Isaiah, I already mentioned this passage last Sunday, for a child to be born to us, a son will be given to us. And the government will be on his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace. So makikita natin dito mga kapatid, He is not just a Savior, He is also Lord and King over our lives. When a person surrenders his life, when a person receives Jesus Christ, He is not just a Savior to us, but He is also Lord and King to us. Hello, Jesus is our Savior means He saved us. Jesus is Lord means He rule over our lives. Jesus is King means He reigns forever in our lives. Forever and ever. Kaya mga kapatid, gusto ko maintindihan natin, hindi lang isinilang ang tagapagligtas, kundi merong Diyos
na tumubos sa atin. Merong Diyos na kailangan manguna sa ating mga buhay. Merong hari na magpoprotekta sa atin. Merong hari na magpo-provide sa lahat ng mga bagay na kailangan ng kanyang nasasakupan. Kaya kapatid, ang tanong, ito ba ang diwa ng Kapaskuhan? Ito pong mga susunod pang linggo ng natitira para po sa December na ito. Last Sunday we talk about the promise of a Savior. This Sunday we talk about the birth of a Savior. Sa susunod po na linggo at sa mga susunod pa, itutuloy po natin itong mga mensahe na ito para lubusan nating maintindihan ano ba talaga ang diwa ng Kapaskuhan. Amen po ba? Ay mga kapatid, minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, hinahumble tayo, ibinababa tayo ng Panginoon, hindi ibig sabihin para parusahan ka. Hindi ibig sabihin para hindi, may tinuturo si Lord. Minsan hindi natin maintindihan yung mga sitwasyon na ating pagdadahanan. Balikan lang natin yung preaching na ito, yung kwento na ito. Maging ang Panginoong Yesus sinambol niya yung kanyang sarili. At sa diwa ng Disyembre na ito mga kapatid, in fact, hindi nga December diba? May, diba? April o March, diba? March, April, May. Hindi nga December diba? Pero it's not more on the date, it's more on the reason. It's more on the purpose. Kaya kapatid, kung uuwi ka man, magkikita-kita kayo ng pamilya mo, pray and ask God for guidance, for guiding you to lead them to salvation. Amen? At gusto ko maintindihan natin, hindi lang natapos yung pagliligtas ng Panginoon sa atin, kundi yung pagiging Diyos niya, pagiging hari niya. Amen? Siya ang hari ng ating buhay. Amen? Kaya din na ba natin kantayin yun? Yung siya ang hari. Let us all stand. Let us sing this song. Hallelujah, Jesus. Nagpapakumbaba sa'yo, O Jesus. Yes, God. May dalang awitin, mga panalangin, nananabik sa'yo, aking Jesus. Salamat, Panginoon. Ikaw ang kasiyahan ng aking puso. Taas po natin mga kamay. Narito Nagsusumamo. hayaan mong maging pagpapala sa'yo, magpakailanman. Itaas mo ang iyong tinig sa Panginoon. Sa'yo ang Jesus, magpakailanman. Sa iyong kalwalhatian, ang kadakilaan, Nagpapakumbaba sa'yo, O Jesus. May dalang awitin, mga panalangin, nananabik sa'yo, O aking Jesus.
natin ating mga kamay sa Panginoon. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus, magpagkailanman. Sa'yong kalwalhatian ang kadakilaan, Jesus, magpagkailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus, magpagkailanman. Sa'yong kalwalhatian ang kadakilaan, Jesus. Taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-iisa. Taas ang Diyos, lahat ng papuri ay para sa iyo. Nung isilang ang Panginoon, itong mga matatalinong tao o pantas or wise man, they were able to locate. Nakita nila kung saan isinilang ang tagapagligtas. Alam nyo, they did not come empty-handed because they know that the child that has been born is no ordinary child. He is a king. He is Lord. At dahil alam nila na ang isinilang ay hari at Diyos, hindi sila pumunta na walang dala. Alam natin yan, di ba, yung kwento na yan. Bawat isa sa kanila may dalang kaloob, handog, para sa isinilang na tagapagligtas. Kapatid, ngayon, ang isa sa kaloob na po pwede nating ibigay sa Panginoon ay ang ating tunay na pagsamba. Tunay na pagsamba na hindi lamang gamit ang ating bibig, kundi galing sa puso natin. Minsan pa nating awitin ito, itodo natin bilang tunay na pagsamba, na awitin natin magpakailanman, ikaw ang hari, magpakailanman. Come on. Come on. Sa'yo Come on. Sige mga kapatid. Isang ahain at buhay na pagsamba ang iyong iaalay sa Diyos. Ikaw ang hari, aking tinatawag, Jesus. Come on. Taas mo yung tinig. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Salamat, Panginoon. Ikaw ang hari, aking tinatawag, Jesus. Taas ang Diyos. wala kang katulad. Ika'y nag-isa. Taas ang Diyos. lahat ng papuri ay para sa iyo. Taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa. Taas ang Diyos. Lahat ng papuri Misa pa. Kataas, taas ang Diyos. Wala kang Sige po kapatid. Ihayag mo to sa iyong labi.
sa pamamagitan ng iyong puso. Taas ang Diyos, lahat ng papuri. Sige pa. Para sa iyo. Yung pinakamalakas sa tinig. Taas ang Diyos. Sa'yo ang awit, Jesus, magpakailanman. Ikaw ang hari, aking tinatangi, Jesus, magpakailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus, magpakailanman. Ikaw ang hari, aking tinatangi, Jesus, Habang inaawit mo ito kapatid, damdamin mo. magpakailanman. Ramdamin mo at ang deklarasyon natin. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus, magpakailanman. Ikaw ang hari, aking tinatangi, Jesus, magpakailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus,
Panginoon, maraming salamat po sa iyong kapakumbabaan, sa iyong pagliligtas, at sa pagiging Diyos at Hari ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, maging sa mga susunod pang mensahe nitong linggong darating na pag-uusapan at tatalakayin, Panginoon, ang diwa nitong napakahalagang hindi lang moment, Panginoon, kundi yugto ng buhay ng bawat isa na tunay na nananalig, na nanampalataya sa inyo bilang Diyos at aming tagapagligtas at Hari ng aming mga buhay. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.